Pinuna sa Senado ang ilang sinisigil ng Meralco sa mga customer na hindi naman nila aktual na kinonsumo. Kabilang dyan ang lifeline rate sa ilalim ng subsidy sa electric bill na pinagkukunan ng pondo bilang pantulong sa pinakamahihirap na mga Pilipino. Tanong ng ilang senador, bakit hindi pa ito saluhin ng Meralco at bakit kailangang ipasa sa mga consumer? Sinita rin ang pagsama ng government taxes sa Meralco bill, pati ang ancillary charges o ang bayad sa backup power generators. Ayon sa Meralco, susundin nila kung ano man ang iuutos ng Energy Regulatory Commission. Ang pinakamalaking rason daw ng pagtaas ng sigil sa kuryente ay ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Hiling ng ilang senador, huwag nang isabay ang taas sigil sa kuryente sa pagtaas ng presyo ng iba pang produkto. May nihain na rin daw na panukala sa Senado para tanggalin ang value-added tax o VAT sa kuryente. Ang pinakamalaking factor was the depreciation of the peso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar-denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar-denominated po din yung bayad sa kanila. Ang aming panawagan sa ERC, huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko, tumaas rin ang presyo ng bigas, pa konti-konti. So, triple whammy ang consumers natin. Yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Maybe we can fund it in another way.